Tignan nyo nga. Ito kasi sinabi ni PBBM. Tinanong siya tungkol dun sa budget hearing ng Office of the Vice President. Pero si Presidente, tinanong siya tungkol dun. Kasi syempre, alam nyo na, yung mga mainstream media, iniisip nila, kasi unity before baka may makuha tayong scoop. Di ba? Tignan natin ang sasabihin ni Presidente. Kaso, ano sinabi ni Presidente? Hindi niya kinampihan si Sara. Oo. For the first time. For the first time. Kasi di ba usually before, lagi siyang playing safe pagdating kay Sara. Lagi siyang playing safe. In fact, pinagtanggol pa nga niya, di ba? Sa impeachment. Naalala niyo yun? This year lang yun tawag dito? This year lang yun. Nitong March or April. Pinagtanggol pa niya sa impeachment si Sara. Oo. Tapos pinagtanggol din niya dun sa yung no comment sa West Philippine Sea. Pinagtanggol din niya si Sara dun. Pero simula nung nag-resign, medyo dama mo na yung pagiging cold. Medyo dama mo na yung pagiging cold. So ito yung sinabi, tinanong siya tungkol dyan sa budget hearing na nangyayari. At kung paano winawalang hiya ni Sara yung budget hearing. Ito ngayon nasabi ni Presidente. Walang politika dyan. Walang politika dyan. Oo. Totoo naman kasi mga kutsero. Alam niyo, hindi ko talaga naiintindihan yung mga DDS kung saan sila humuhugot ng kapal ng mukha para sabihin na pinupolitika yung hearing. Alam niyo mga kutsero, kahit ito kasi yung punto ko Kahit na yung mga kakampi ni Sara, hirap nang ipagtanggol si Sara. Tingnan niyo si GMA. Hirap na, di ba? Hindi na naipagtanggol si Sara. Tapos si Cardema, yung asawang Cardema. Tinry niyang i-build up si Sara. Ano sinagot ni Sara sa kanya? I refuse to blah blah blah. Hindi naman related doon yung statement ni Cardema. Hindi naman related sa budget. Ano tipaklong. Di ba? Wala siyang saving grace Yun ang gusto kong yun ang gusto kong sabihin. Walang saving grace kay Inday ngayon. There's no reason. Pati si Kong Adjong, ayan, sabi ni Jace, pati si Kong Adjong hirap na rin. Walang dahilan kasi para ipagtanggol siya Madali kasing magtanggol, alam nyo mga kotsero. Madaling magtanggol kung bibigyan mo ng dahilan. Kahit walang kahit walang ibang basis. Kahit walang ibang basis. Basta bigyan mo lang ng dahilan para ipagtanggol ka. Madali kayo ipagtatanggol ng tao. For sure yan. Madali kang kakampihan. Basta bigyan mo lang ng dahilan. Ang problema kay Sara, wala. Nilaglag niya lahat. O ngayon, nangyari sa kanya. O di wala siyang kakampi. Ngayon, mag-isa siya. Bahala siya sa buhay niya. O di ang malamang sa malamang, yung magiging budget lang niya, sakto lang pampasahod. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng yung remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin niyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account details at gawa kayo ng account at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas sa Pilipinas sa pamamagitan ng GCash, mga pawn shops at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At kung gagamit niyo po ang Sendwave for the first time, lagay niyo lang yung aking promo code dyan na Coach Jarrett para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. But anyway. So, yun mga kutsero. Yun yung problema doon. And in politics, mga kutsero, hindi ka uubra nang walang kakampi. Hindi ka magsusurvive hindi ito katulad ng pagka-mayor na salita mo, gagalaw na yung constituents mo. Hindi, walang ganun. Sa politika, kailangan may kakampi ka. Sabi niya, kampi po siya ni Amy Coach, sabi ni Felipe. Pero question, ano nang sinabi ni Amy tungkol kay Sara recently? Wala, di ba? Wala rin siya masyadong sinasabi.
Yun ang ibig kong sabihin. Probably, style yun ni Amy Marcos para sa next election, medyo, medyo palamig muna tayo kasi masyado kumampi sa Duterte eh. So ngayon medyo mainit ako sa mata ng mga loyalista, tatahimik muna ako. Baka ganun yung strategy ni Amy Marcos. Pero tahimik, di ba? No comment. Wala statement eh. Nag-aabang ako ng statement sa mga kakampi niya. Wala eh. Nako, kahit matauhan, Air Lopez, kahit matauhan pa si Senator Amy, hindi ko na siya boboto ulit. Last na niya yan. Kahit matauhan pa siya. Walang politika sa budget hearing. And mga kutsero, considering si PBBM, kung totoo ang kinukwento ng mga tao na walang masamang tinapay kay PBBM, yung ilaglag ka ng ganito, ibig sabihin, ang lala mo. Ang lala mo talaga. Wala kang wala kang kwenta. Ang lala mong individual, ang lala mong tao, ganun. Wala, laglag. Nilaglag siya ni PBBM eh. Ito yung balita tungkol dyan. Walang nangyaring pamumulitika sa budget hearings ng Senado at Kamara para sa pondo ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. taliwas sa mga naging pahayag ng kanyang Vice Presidente na si Sara Duterte. Sinabi ito ng Pangulo habang nagsasagawa ng aerial inspection para makita ang pinsalang dulot ng bagyong Enteng. Ulit ni VP Sara ang Commission on Audit findings sa paggastos ng Department of Education noong 2023. Wala talagang politika yon, mga kutsero. There's really no politics dito sa sa sistema ng budget hearing. It can be used to, siguro ganito, yung politika can be used to reveal your weaknesses. Yun lang yun. But that's about it. Alam niyo mga kutsero, si PBBM, senador yan. Naging senador yan. Naging congressman din yan. Naging senador yan. Si PBBM lang nga yata yung, naging governor. Naging mayor ba siya? Hindi. Alam ko vice mayor. Naging vice mayor siya, pagkakaalam ko. Tapos naging governor, naging congressman, naging senador, tapos naging presidente. So, dinaanan niya lahat, basically. Dinaanan niya lahat, guys. At alam niya yun. Vice governor ba? Thank you. So, dinaanan niya yan. Alam niya yan. Kung para saan ang budget hearing. Alam niya yan. Kung bakit merong budget hearing. Number one, it's a constitutional mandate. Kasi nasa ang kapangyarihan ng ang kapangyarihan ng purse, the power of the purse is with the legislative. So paano makakapagdesisyon ang legislative kung magkano ang iaalat sa iyo na budget kung hindi nila alam kung paano mo ginagamit yung pera? Yun lang talaga yun, mga kutsero. Ngayon, you may not she may not like the questions. She may not like the questioner. She may not like the context of the questions. But they are valid questions. Kaya nga mga kutsero, mahalaga yung budget hearing. Kasi mga kutsero, kung magrereklamo siya, dahil ayaw ni Sara yung nagtatanong kung sino yung nagtatanong sa kanya, siya yung namumulitika. Kasi nagagalit lang siya dahil si Franz Castro yung nagtatanong, nakaaway niya. O di siya yung namulitika. May confidential funds naman talaga siya eh. At mga kutsero, during that time, nung nag-hearing siya, yung confidential funds were no longer considered confidential. Bakit? Kasi naglabas ng COA report eh. Naglabas ng COA report, a notice of disallowance. So it's no longer confidential. Now it becomes a public document.
At dahil public document na siya, it's imperative o napakahalaga para kay Sara Duterte na ipaliwanag kung bakit ka nagkaroon ng notice of disallowance. Ganun na ho yung treatment doon eh. Ganun na ho yung treatment doon. So hindi mo pwedeng sabihin na, wait lang, wala na yan sa budget namin. Bakit mo kami tinatanong tungkol sa confidential funds? Eh hindi naman kami na nag-request ng confidential funds. It's irrelevant. It's irrelevant. Kasi hodang nandyan yung request for confidential funds or wala sa 2025 budget hearing. Kasi hodang wala yan or nandyan, it's irrelevant. Ang importante, ginamit mo yung confidential funds at meron kang notice of disallowance. Yun ang importante dun eh. Eh hindi niya makontrol. Hindi niya ma-change topic. So anong ginawa niya? Nag-tantrums. Anong tantrums niya? I will now forgo blah 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 the defense of my budget and will leave it to the wisdom of the legislature. Yun ang tantrums niya. Hindi na siya nasumagot ng tanong. Pero bumalik sa kanya, di ba? Boomerang. Balik sa kanya yung yung kwento, yung sisi. Ngayon, sa pananaw nating lahat, alam niyo, feeling ko talaga marami na rin mga DDS ang disappointed kay kay Sara. Malakas ang kutob ko na marami na ring DDS ang disappointed kay Sara, lalo na doon sa hearing na yun. Kaya tingnan nyo, busy silang baguhin yung kwento, nag-imbento sila ng bagong chismis. Yung code blue na yan. Mamaya pag-usapan natin yung code blue na yan. Boomerang. And mga kotsero, ang problema dito, the damage has been done. At wala silang ginagawa para itama yun. Ang resort, ang kanilang depensa, pinupolitika kami. No, walang politikang nagaganap. Kaya ngayon na sinabi ni PBBM eh. Diba? Ano sinabi niya? This is a budget hearing. This is something that every single government agency has to do. It's a hearing. There's no politics in it. We do it every year. We do it with the same department. We do it. That process is well established. It has nothing to do with politics. Alam niyo yung laglag dito ni PBBM kay Sara? Ito yung laglag, itong part na to. I don't know how she can characterize these things, which is essentially an information gathering exercise for the House and for the Senate. Ito yung laglag. Parang sa Tagalog, hindi ko nga alam ba't ganyan ang iniisip niya. Ganun siya, guys. Ganun siya, guys. Ganun. Bakit iniisip niya politika? Hindi ko nga alam kung bakit niya iniisip yun eh. Sarap. Ang sarap pakinggan, men. Grabe. Galing kay Presidente, finally. Oo, nakarinig din tayo sa kanya ng hindi pagtatanggol. Hindi ko nga naiintindihan ba't ganyan ang pagkakakarakterize. Ba't ganyan kaya iniisip niya? Di ba? So, hindi siya rektahan na tinitira mo si Sara Duterte. Pero may pitik, may konting no? May pitik ng konti. Parang yung kay Digonggong dati. Sabi niya, it's the fentanyl talking. It's the fentanyl talking. Or maybe it's the fentanyl or something like that. Ganun din to. Hindi ko alam kung bakit ganun yung iniisip niya eh. Diba? So parang ngayon, pinalabas mo, ang dating si Sara, abnormal. Abnormal siya. Bakit? Kasi sinabi niya, matagal nang ginagawa yun eh. Ganyan yung sistema dati. Dati na yan. Dati nang ganyan yan. Kaya nga hindi ko naiintindihan, ba't ganyan eh? Mukhang tanga ngayon si Sara. Shiminet. Boom, boom, boom. Shiminet. Anyway. So, yun. Yun. At ito pa mga kotsero. Ito, matindi to eh. Nakakagigil to eh. Itong balita ngayon. Meron pa.
'Di ba meron ng issue dito sa confidential funds. Issue na 'yan eh. Issue na 'yan sa confidential funds. Nagka-issue doon sa ano, yung bagal ng paggamit ng budget ng Office of the Vice President. Natuklasan pa natin kahapon, 'di ba? Out of the 750 or 740 million pesos, billion pala. 740 billion pesos na budget ng Department of Education. Magkano lang ang ginamit niya? 37 billion. Goodness. 37 billion out of 740 billion. Yun lang ang ginamit niya sa isang taon. So mababa ang kanyang budget utilization. Kasama na yun sa mga problema kay Sara Duterte. Tapos ito, nagka-problema din, natuklasan natin kahapon, na scripted o nirig yung bidding ng laptop. 8 billion yan, guys. 8 billion. May bagong problema. May bago. Naku, lumalabas mga kapalpakan ni Sara Duterte. May bago siyang notice of disallowance. 12.3 billion pesos naman. Money eating eagle yarn. Money. Ano movie yun? Si Jerry Maguire ba yun? Show me the money! Baka ganun ang sinasabi ni Sara pag umaga sa salamin. Show me the money! Sak sa audit ng COA ang mahigit 12 bilyong pisong bahagi ng 2023 DepEd budget. May mga silid-aralan ding hindi na ipatayo o naipaayos. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Taong 2023 panahong DepEd Secretary pa si Vice President Sara Duterte, may mga sinitang paggamit ng pondo ng Department of Education, ang Commission on Audit o COA. Sa audit report ng COA sa Department of Education taong 2023, sinabing merong kabuuang 12.3 billion pesos na hindi nakapasa sa audit at kailangang isettle ng DepEd. Base sa 2023 audit report, nagpalabas ang COA ng mga notice of suspension na nagkakahalaga ng mahigit 10 billion pesos. Mga notice of disallowance na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos at mga notice of charge na nagkakahalaga ng 7.38 million Grabe, pesos. hindi. Ayon sa COA, ang notice of suspension ay mga transaksyon o account na mukhang illegal, hindi nararapat Uy. o irregular kung hindi ito maipapaliwanag ng husto. Nagpapalabas naman ng notice of disallowance ang COA kapag hindi nakapasa sa audit dahil illegal, irregular, magarbo at iba pa ang pinagkagastusan. Nabibigyan naman ng notice of charge ang isang ahensya kapag kulang ang revenue o receipt na kailangan matanggap ng ahensya dahil sa kakulangan ng appraisal, assessment o collection. Base sa COA report, karamihan ng mga hindi na-settle na notices noong 2023 ay sa DepEd regional offices. Batay sa 2023 audit report sa ahensya, 192 lang sa target na 6,379 classroom ang naitayo ng DepEd noong 2023. Sa 7,550 classroom naman, Tutok muna tayo dito kasi naalala nyo nung tinapik natin na sobrang i-build up ng mga DDS yung accomplishment ni Sara sa DepEd nung nag-resign siya. Accomplishment, 'di ba sabi ko sa inyo, kailangan nyo ng kailangan natin malaman yung universe. The universe is 6,379. Ayan, buti lumabas na yung number. Ang universe, yung kailangan ipatayong mga classroom ay 6,379. Ilan lang ang naitayo sa loob ng isang taon? 365 days. Ulitin ko Si Sara, meron siyang 365 days sa isang taon para magpatayo ng classroom. Tatanggapin ko pa kung naka 50% kayo. Kahit mga 3,000, 4,000, medyo pampalubag loob, okay pa 192? Seriously? 192? Naglolokohan ba tayo? So nag-aksaya ka lang talaga ng oras, Sara Duterte. Kung napapanood nyo itong video natin ngayon, nag-aksaya ka lang ng oras
sa Department of Education. Kahit sabihin mo na merong 4,000 na kasalukuyang pinapatayo, kailan lang yan? Classroom lang naman itatayo mo, hindi naman building. O sabihin na natin, building, isang buong building, ilang classroom meron sa isang building. Di ba? Ilang classroom meron sa isang building? Sabihin na natin na merong 10 classroom sa isang building. Ilan lang napatayo mo? Halimbawa, may 10 classroom sa isang building. Ilan lang napatayo mong building? 19? Hindi naman kailangan pormahan na sobra. Hindi naman yan bahay na kailangan pa i-interior design. Hindi mo, wala kang kailangan i-tiles dyan. Lahat dyan, finish lang. Finish lang. Ma-concretize, may konkreto lang, may, di ba, yung disente lang tignan. Public school naman to Kailangan lang dyan malinis, maaliwalas, maayos. Yun lang yan, matibay. 192? Tapos meron kang 550 na hindi mo pa naumpisahan? Anaan ng tipaklong. Dapat baliktad to The ideal number is this. Yung naitayo around 4,000 classrooms. That's the ideal number. 4,000 classrooms. Tapos, or at least, well, it's not ideal, pero at least yun yung acceptable. Kung di man siya ideal, it's the acceptable number. 4,000 classrooms, 500 ang naitayo, 500 ang kasalukuyang pinapatayo, at 192 ang hindi pa nasisimulan. Yun yung acceptable number. Anong ginawa niya na isang taon? Kaya pala mga kotsero, out of the 700 billion pesos, 740, 750 billion pesos na budget, meron ang Department of Education, 37 billion lang ang nagastos. Alam niyo mga kotsero, meron during my professional years, meron kami naging kliyente na meron kami dalawang kliyente na construction companies, and these are not small construction companies. They're the biggest construction companies in the Philippines. Niyayabang ko talaga yun kasi kasi sila talaga yung malalaking construction companies. But anyway, kaya nilang magtayo ng mga condo in 6 months. Mga mid-rise na condo. 6 months. Ilang kwarto meron yun? A classroom is not even close to 50 square meters. Abot ba ng 50 square meters na isang classroom? I don't think so. Alam niyo yung secret nila? Alam niyo yung secret nila pag sinasabi na sa amin? Ang secret nila ay prefab. Prefabricated na mga pader. Kasi nga, para lang siyang Lego. Hahandaan mo na lang ng butas, hahandaan mo na lang ng pundasyon, kabit. Tapos next, kabit. Next, kabit ulit. Ganun lang siya kasimple. Tapos steel deck. Tapos kabit ulit. Ganun lang. Mga mid-rise na condo to, ilang kwarto meron yun. Meron pa nga kung gusto pa niya yung mga medyo mura-mura pa. Mga temporary classrooms lang. May mga 200, 300K temporary classrooms lang. Yung mga parang shipping container. Temporary mo lang para meron kang classroom. So disappointing. Seriously, si Sara Duterte she's a revelation. Yun na lang masasabi ko. She's a revelation. As in, she has revealed how disappointing natin. 379 classroom ang naitayo ng DepEd noong 2023. Sa 7,550 classroom repair naman na lang, dapat i-repair nung nakaraang taon, 208 lang ang natapos. 2,135 ang kasalukuyang nire-repair, habang 5,207 ang hindi pa sinimulan. Wait lang. Anak ka ng tipaklong. Ito, repair na lang to. Repair na lang. May building na. Aayusin na lang. Seriously.
Meron ng classroom. May building na. Andiyan na yung building. Aayusin mo na lang. Kasi nga, either binagyo or nilindol or whatever. Ay, hindi mo man lang pinaumpisahan. 5,000? May building na. Andiyan na. Aayusin na lang. Patitibayin mo na lang. Kasi baka nilindol, baka walang bubong, kasi bumagyo, etc. etc. 5,000 ang hindi mo inumpisahan? 5,000? Oh my God. What happened? Ang hindi pa sinimulan. Hindi rin daw natapos ang 76 sa 98 na pasilidad ng Last Mile Schools program para sa mga liblib na lugar. Kahit pa Niyayabang niya yan, nabayaran di ba? na ang Last Mile mobilization fees na mahigit 200 million pesos. Wala pang komento ang Office of the Vice President sa ngayon. Sa isang statement, sinabi naman ng DepEd na may printed copy sila ng report mula sa COA Audit Team. Bukas daw ang Consolidated Annual Audit Report dahil kailangan pang sumagot ng DepEd Management sa pamamagitan ng Agency Action Plan and Status of Implementation. Nagsasagawa raw sila ng consultation at coordination sa mga regional offices para dito. Magsusumite raw sila ng tugon sa COA sa katapusan ng Oktubre. Para sa GMA Integrated News, Sandra. Alam niyo mga kochero, if after nito may mga supporters pa si Sara Duterte para sa 2028 elections, hindi ko na alam kung anong gagawin sa ewan ko. Basic na to eh. Tapos hindi ka sasagot, 'di ba? Sa hearing di sumasagot si Sara. Halimbawa, di ba? Di siya sasagot. Sabihin niya, I will forgo the opportunity to defend my budget, etc. etc. Ito, last mile schools, niyayabang niya yan eh. Niyayabang na serbisyon daw yung mga last mile schools eh. Ano to? 98 dapat ay ipapatayo. Ang natapos 22. Ang hindi natapos 76. Ano ka nang tipo? Hindi na. Last na to. Last na tong 2022. Hindi na makakaulit sa akin ng mga Duterte ever. Kahit sino sa kanila. She's all hype. Duterte yan. Magaling yan. Parang tatay niya yan. Magaling yan. What? Nasaan ang galing? Yung tatay nga, nawala na ng galing eh. Hype lang din yung tatay eh. Never again. Never again sa mga Duterte. Promise. Never again. Seriously, I mean. Ngayon ko lalong nare-realize na kaya lang sumuporta ang mayorya kay Digonggong nung siya yung nakaupo ay dahil walang choice. Walang choice sa mga tao nun eh. Wala akong choice. Walang choice yung mga galit sa Dilawan kung hindi sumuporta kay Duterte. That's it. Ngayon may choice na. Pwede tayong sumuporta kay PBBM, which is the administration. Pwede tayong sumuporta kay Digonggong. Pwede din tayong sumuporta sa mga liberal, sa mga Dilawan. At least may tatlo ka na. Ang pagsuporta kay Duterte requires a lot of your logic, of your common sense, of your morals. Ang daming hinihinging ganun eh. At walang balikan. Hindi nyo nakakabwisit dyan eh, walang balikan. Misa siguro, magandang question sa live stream natin. Anong trigger mo? Ba't hindi ka na sumuporta kay Digong? Ano yung nakita mo, bakit hindi ka na sumuporta kay Digong? Tsaka kay Sara? Lalo na dun sa mga sumuporta before. Ako yung yung pulburon issue. Yun talaga yan. Yun yung trigger ko. Para sa akin, yung pulburon issue. Kasi it was an obvious destabilization attempt eh. It was an obvious destab, which I was informed of 2 years before it happened. Anyway. Hindi na pwedeng ilusot dito yung politika. Hindi na pwede. Hindi na pwedeng ilusot dito yung politika. Pinupolitika ako, etc. etc. Maniniwala pa akong pinupolitika si Sara kung performer siya eh. Kung performer, sabihin, may nagawa. May mga resultang magaganda.
maniniwala akong pinopolitika siya. Kasi, sinisira ka lang pag ganun eh. May resultang maganda, ayaw nila sa'yo, sisiraan ka. Yun yung politika. Para sa akin. Kaso hindi eh. It was not the case. Wala siyang nagawa. So, kung wala kang nagawa, sino sisisihin mo? Yung pumupolitika sa'yo o sarili mo? Sino sisihin mo? Sisihin mo sarili mo. Wala kang ginawa eh. Ganun naman kasimple yun. Kung kukwestiyonin ka dahil sa confidential funds, sa misuse mo ng confidential funds, hindi pamumulitika yun. It's stating a fact. Kasi may notice of disallowance ka. Kung kukwestiyonin ka dahil meron kang 13.3 billion misused budget no ikaw ay DepEd Secretary, eh, hindi yan politika. It's a fact na kailangan mo sagutin. Wala nang ano doon, hindi na question yan. Buti sana kung walang ganito eh. Kung tama yung gamit ng pera, tapos performing yung ahensya, tapos sinisiraan, yun ang politika. Yun ang politika. Maniniwala akong politika. Kaso hindi. Actually, pampalubag loob na nga lang sa mga katulad kong disillusion kay Sara Duterte yun eh. Yung nag-perform siya na maayos sa DepEd. Di ba? Kahit sabihin mo na, hindi, ayoko kay Sara, pero at least nagawa niya yung trabaho niya, di ba? At least. Pwede mo sabihin ganun eh. Pampalubag loob. Ayoko kay Sara kasi masyado siyang mayabang, masyado siyang mataray, etc. Pero at least, she got it done, di ba? Pwede na yun eh. Ay, kaso hindi. Hindi ganun na naganap. Walang performance na naganap. What the hell? Diba? So it's an exercise in futility. Wala. So mga kochero, hanggang dito na lang po tayo sa ating live stream po for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow tayo sa ating Facebook page. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow na rin po yung aking pong bagong channel, Coach Jared Reacts. Okay, and I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?